Ayan po ito. Ng gabi po sa inyo at sa mga nakikinig po sa inyong radio. Ayun po. Maraming salamat po ma'am sa pagpapaunlak po muli ng panayam dito po sa ating programa. So ito po unang topic po natin. Nais natin kayong hingan ng reaksyon po mula sa busina and behalf na rin po ng mga nasa transport sector. Dito po sa muling pagbubukas po ng Department of Transportation ma'am ng application para sa consolidation nitong mga PUV operators ninyo at mga kapwa po ninyo, especially yung mga hindi pa po nagpa-consolidate na nauna po. Sad to say, ma'am, hindi po kami nasisihan sa nangyari po another extension kasi po medyo lalo po umuurong po ang PTMT. Kung tutuusin naman po, kung makikita niyo po sa mga iba, hindi rin naman po sila rin po pagko-consolidate. Kasi iba po ang gusto nila sa nangyayari na dapat. So, parang wala rin po, ganun pa rin po. Ang hirap lang po, ayaw pa pong tuldukan ng ating gobyerno, ayaw pa tuldukan ng ating mga DOTR, ang problema na to. Kasi hindi makausod hindi makagawa tuloy na mapag-aralan ang talagang totoong dapat na mangyari sa PTMP, lalo ang LPTRP at saka route rat natin. So, paurong kami po ay talagang malungkot. Although naniniwala kami sa DOTR, sa kanilang mga balakin na ayaw nilang may iwan, ang problema po ay hindi naman po susunod, maghihintay na naman po kami. Yun lang po, medyo naguguluhan na po talaga kaming mga sumunod. Yes, ma'am. Ma'am, ayun, okay lang po ba ma'am? Medyo natatamaan po kasi kayo ng ilaw po ba? Okay lang, kung papatay niyo po ba ma'am, masyado madilim po ba ma'am dyan po sa area niyo? Pasensya po ma'am. Ayun po ma'am, dun sa next question natin, get po nang sabi nyo ma'am na disappointed po kayo, na talagang kung kayo po ang tatanungin, parang hindi po talaga okay. Pero ito ba ma'am, nagkaroon ba ng mga unang abiso muna sa Department of Transportation or sa LTFRB na may ganito po palang gagawin po ma'am? Sa totoo lang po, nagulat po kami. Hindi kami, although maganda ang nilalaban ng DO, Department Order, nakikita rin po namin yung pangit na magiging lagay. Kasi po, talaga pong wala pumapabor sa PTMP. Wala pong pumapabor sa mga nag-modern. Kasi another extension na naman. Another problem na naman, nauurong lahat ang dapat maurong. Although sabi naman ni Secretary Vince, ang lahat ng tulong ay ibibigay sa mga yumakap. Pero kapag po ganito tayo na hindi natin tutuldukan, hindi uurong po talaga ang PTMP. Mananatili pong problema pa rin. Mananatili pa rin pong bulag pa rin at pilay ang mga yumakap sa modernization. Kasi po, hindi umuurong Paatras po tayo ng paatras. Walang tuldok na po. Yun po ang masakit para sa amin. Na hindi namin po alam talaga kung saan na kami pupunta. Okay po. So ito ba ma'am, parang masabi niyo rin po, hindi po baka ito delaying tactics din po ng ating pamahalaan para maurong po itong modernization program na parang isa naman po kung lagi sinasabi ng ating government, priority po ma'am. Yun ay sinasabi nila. Sana nga po, naniniwala na kami sa aming DOTR Secretary, Min-Season, sa kanyang mga sinabi. Siguro po sa kanya lang po dahil bago lang din po siya dyan. Medyo hindi rin po niya po talaga siguro gano'n may kaalaman siya sa PTMP kung ilang beses na rin po kasi itong naurong. Ang nagiging problema po dumadami lang po talaga ang problema sa daan. Nag-aaway-aaway na po ang mga driver, ang mga operator sa kakaprasong daanan sa dami naming kalaban. Andiyan ang kalaban mo ang mga e-trike, andiyan ang kalaban mo yung taxi, motor taxi, andiyan ang kalaban mo yung mga ibang grab. Marami na po na kaming kalaban. Dati po ang ating sasakyan ay taxi lamang, bus, jeep. Ngayon po, meron ng grab, meron ng mga kotse-kotse dyan, may taxi na, may mga UP o whatever. Napakarami na po. Sa tingin po namin dapat talaga unahin ng DOTR, LPTRP o yung tinatawag natin route rat. Kasi po, diyan natin malalaman kung talaga po
mapapaayos ang transportation katulad sa ibang bansa. Kaya lang po sa nakikita namin ganito po na lagi na lang pong urong, lagi na lang pong consolidation, lagi na lang pong ganito, wala po kami makitang katapusan. Okay po. Ma'am, hindi pa po ba plansyado sa ngayon yung LPTRP like dun nga sa binanggit yung nauna kanina kasi 'di ba binabanggit po ito especially ng mga iba't iba pong probinsya tulad sa atin din sa Pangasinan na naging malaking problema po ito last year po. Actually, pinag-aaralan daw nila. Sabi nga namin kung kami ibibigyan ng pagkakataon, napakadaling pag-aralan kasi kami po yung nasa daan. Ang problema po, sinasangguni, pwede naman po natin isangguni sa LGU, pero mas maganda po kausapin po talaga is kami. Kami nakakaalam kung ilan ang volume. Kami po ang dapat bigyan nila ng ideas kung gusto nilang mapadali. Kaya lang po, syempre po, sila po ang nag-aaral dyan. Sana lang po, mapadali. Pero kung gusto nila po talaga mapadali, ma'am, napaka-easy. Tanungin po nila ang operator ng bawat ruta. Kung ilan po ang dapat sakay at ang dapat na ilagay na bilang ng mga jeepney sa kalsada. Lalo po ngayon. Wala na, ang mananakay po ngayon, napakarami pagpipilian na po. Marami na po sila, napakamura ng motor. Napakabilis na motor pero hindi po nila naisip yung wala po kung sa motor tax, kaya po sana limitahan. Kasi po isa po cost po yan talaga sa sobrang traffic at saka sa pagbaksak po ng mga jeepney operator. Hindi lang po para sa modern po although pati po sa tradition. Okay po. Ma'am, eto po ayon po sa Department of Transportation, isa sa mga layunin, bakit po binuksan muli etong POV consolidation ay para mabawasan daw po yung financial na pasanin ng mga operator na nahihirapan po sa mataas na gastos nitong modernize po ng mga unit at ganun din po sa mga bayarin sa pagpaparehistro at consolidation. Ito po ba ma'am, sang-ayon po ba kayo doon? Kasi of course, kayo po yung mas nakakaalam na mga nauna pong nagpa-consolidate po. Sa totoo lang po, ang modernization ay napakaganda. Totoo po yung magastos po talaga. Opo. Pero kung susuriin lang po ng DOTR at saka ng LTFRB na talaga pong mapaayos lang po talaga nila ang linya ng bawat ruta. At the same time po, bawasan po yung mga tinatawag na bayarin. Sa kanila din naman po nang gagaling At the same time, yung mga sinasabi nila na kaya nila nag-consolidate para matulungan. Hindi po namin maisip paano makakatulong po yung iba na ayaw naman po talaga. Kung mapapansin niyo po yung kabila, ang tutol na tutol sila sa consolidation. Ang sa amin po, kung ayaw po, talagang ayaw. Huwag na po natin pilitin. Tuloy lang po natin. At kung talagang desidido na sila, tsaka na lang po sila lumapit. Ang problema po, wala tayong ngipin Wala pong ngipin po talaga na para i-implement po talaga ang PTMP. Sad to say po. Okay po. Ma'am, meron pa po ba talagang mahihintay dito ang Department of Transportation ng mga magpapakonsolidate? Kasi parang doon nga sa nabanggit nyo, yung mga halos natitira, yung mga talagang naninindigan na ayaw naman po talaga nilang magpakonsolidate, ma'am. Sa tingin ko po, kung bibigyan po talaga nila kasi kung ang pagkakaalam ko sa DO po parang lifetime parang hanggang sa gusto nila hanggang sa walang closure Kung bibigyan po talaga nila ng closure, maaari po mapilitan naman po talaga. Yun lang po, bigyan ng tao talaga, ito na naman, extension naman tayo po. Sabi nila po, okay, hanggang this year na lang, bigyan nila ng taning talaga. Kaya lang po, nangyayari po, kapag dumating ang deadline, may lalabas sa daan, ito na extension na naman. So, hindi po namin makita po talaga ang ganda ng PTMP. Sayang po. Tayo na lang po nahuhuli sa Asia na tungkol sa para pagandahin ng transportation. Sad to say lang po, siguro po, baka mawala na lang po yung mga modern. Sabi nga po, mabulok na lang. Pero hindi uunlad. Yun po.
Okay, ma'am. May usad na po ba, ma'am? Siyempre, tanong po natin sa inyo po na unang mga nagpa-consolidate na. Ano yung mga naging progress din po, ma'am? Simula nung kayo po ay nagpa-consolidate or kayo po on standby, parang nasa standby mode pa rin hanggat hindi po natatapos itong or umuusad itong modernisasyon, ma'am? Sa totoo lang po, ang aming kooperatiba at hindi lamang po ako at iba po na-consolidate at may modern jeep ay medyo hindi maayos na po talaga ang kalagayan. Medyo nahihirapan na rin po dahil sa laki ng bayarin po talaga namin. Totoo po yun. Totoo po sinasabi ni Secretary, 60% I think. Totoo po yun. At hindi namin kinahihiya yun na failed talaga. Ang gusto lang namin pong gawin sana nila, tulungan nila po. Tulungan po nila yung nagpiping. Kasi may reason behind that. Bakit? Kausapin kami, alamin ang problema, ang solusyon. Kasi ang solusyon nasa kanilang mga kamay. Sila po ang nagdala sa amin dito, sumunod kami sa gobyerno, kaya dapat po pakinggan nila kami at yung solusyon namin na hinihingi sa kanila na hindi naman masakit para sa kanila, tulungan kami. Hindi ho financial Hindi lang ho financially ang tulong ang kailangan po namin ay pakikipag-dialogo kung ano po ang dapat gawin, kung ano po ang solusyon ang dapat gawin. So binibigyan namin sila ng solusyon, sometimes po, sa kanila rin po nagsasabi na hindi po pwede. Lalo po sa LTF, sobra po talagang, sabi nga rin, sila sa kampi po MC, pero kung titingnan nyo, pwede naman palang baliin ng MC, dapat bigyan din nila ng pansin yung kooperatiba at korporasyon na naghihingalo. Hihintayin pabulungan nila na lahat kami ay mabankrupt. Okay po. So, eto ma'am, wala naman po nga kayong plano and maging na mga kapwa po ninyo mga transport group na siguro magprotesta regarding po dito sa muling pagbubukas po ng consolidation sa mga public utility vehicles po? Wala po kami balak mag-welcome. Ang gusto po namin dayan. Ang gusto namin po solusyon. Kasi nandito na po kami. Okay. Mahal po namin ang aming trabaho, mahal po namin ang aming mga sasakyan. Ang hinihiling na lang po namin, dialogo at tulong. Hindi tulong na financial, tulong para mapaayos namin. Tulungan nila kami. Mapabilis lang po LPTRP at saka yung route route po. Malaman lang po ang bilang ng bawat ruta. At yung talagang saktong bilang na parang sakto sa mananakay lang po. Hindi sa sobra, hindi po kulang. Maaari pong mabuhay pa po kami. Pero hanggat wala po ito, hanggat hindi pa po ito naiaayos, ganun pa rin mag-struggle po, hindi po makakabayad sa bangko at matutunaw po talaga ang PTMP. Okay po. So, eto po ma'am, sa ngayon wala pa naman pong mga napag-uusapan yung kayo at ng mga kapwa transport groups na magkaroon po ng fare increase or yung dagdag po na pamasahe sa ngayon, ma'am. Wala pa naman pong pangailangan. Hindi po namin iniisip yan lalo kung maaapektuhan ay mananakan. Yan po ang hindi namin iniisip. Ang gusto lang po namin talaga mangyari po ngayon, ang pagdadialogo at pagtulong sa mga nag-modern jeepney na talaga nag-paid po talaga. Anong tulong ang kailangan? Ang lalaki ng penalty ng bangko. Ma-waive lang po yung mga penalties, interest na halos nakabayad na po sa kanila, pero kapag hindi nakabayad na ilang buwan lang po, talagang yung hinulog namin, nagsi-zero, back to zero, na hindi naman namin kagustuhan. Sino ba ang gusto hindi makabayad? Kaya lang po napupunta sa penalties, sa interest sa bangko, na sobra-sobra, na pag hindi ka nakabayad, yung hindi mo pinayaran, na interesan pa, patong-patong na po. Yun po isa sa hiniling namin na makapag-dialogo po ang aming sekretary sa mga bangko na pinagkakautangan namin. I-waive po yung ibang penalties, i-reconstruct kami ng maayos, kung kakayanin muna pansamantala. Yun lang naman po makakatulong na po ng malaki sa mga co-op at korporasyon na bumabaksak ngayon. Okay po. Ma'am, nababanggit nyo rin po itong mabibigat po na gastusin at bayarin po na affected po yung mga PUV drivers and operators. Siguro nga na din namin kayo ng
niyo pong reaksyon dito sa mungkahi po ni Transportation Secretary Vince Dizon din kamakailan na magkakaroon po ng mandatory, kung di tayo nagkakamali, parang within every after 90 days yung mga PUV drivers sa ilalim po sa mandatory drug testing dahil nga po dito sa mga kamakailang mga nangyayaring aksidente po, ma'am. Kung kayo pong tatanungin, saan po kayo dun, ma'am? Sang-ayon po. Sang-ayon po kasi ito po yan talaga sa mga nagiging problema namin, mga operators and chairman, ang mga nagda-drugs po talaga. Kaya lang po, sa totoo lang po, sa ngayon, halos kapag kung ginawa ho talaga, mawawalan na po kami ng mga driver. Iba po cooperative and corporation, talaga marami po. Ang kailangan din po siguro nila tulong. At yun nga po yung sinasabi ko, kailangan po talaga ang pakikipag-usap kung paano ang gagawin dito sa sitwasyon na to. Dahil ang mga driver po, marami mo sila pupuntahan eh. Kapag iniwanan ka, sa motor naman mo sila pupunta. Drug-test po ba sa motor? O kaya napakamura ng sasakyan niya, mag-grab lang sila o motor taxi lang sila. Napakarami po nila pupuntahan. Kapag po talaga ginawa ng ating sekretaryo sa bawat ruta o sa bawat co-ops, sigurado po na mauubos po ang driver. At hindi na babalik pa sa mga co-op na yun. Lalo po tayong mahihirapan sa manpower. At sa akin po, tama yung sinabi ni Secretary, magpa-drug test, pero hindi mo dapat tanggalin. Tulungan natin kung paano natin sila aayusin. Or tama ang sinabi niya na kailangan may oras sa bawat biyahe, pero tulungan din po ang kooperatiba kung paano po ang gagawin. Talaga pakikipag lang po talaga. Kaya alam po ang aminado naman kami at ang ibang co-op at ibang mga traditional po talagang parang uniform na nila yun. Pag hindi sila nakagamit talaga. Ganun po yata. Ang hirap po suggest po talaga. Okay po. Siguro, panguli na lang po, Ma'am Marlene, may mga nais po ba kayong idagdag? At lalo po, ditong palapit po na botohan sa mga kababayan po natin, doon po sa mga nais ninyo na maiprioridad sa sektor po ng transportation po. Yun lang po, bumoto lang po ng tama. Kung may nagbibigay, tanggapin, pero iboto pa rin po yung tama kasi pera yan isip nila. Pero sa akin po, huwag niyo po ibenta ang dangal niyo. Dahil po, iba pa rin po yung talagang totoong naglilingkod sa bayan. At isa po para po sa mga kasama ko sa transportasyon na nag-struggle po ngayon. Alam ko po mahirap, pero dasal lang po tayo at sana mapakinggan din po tayo kung ano ating mga hinaing. At alam ko po, andyan po ang DOTR sa Secretary Vince na hindi naman po tayo pinababayaan. Alam po pakikinggan niya ang bawat hiling natin at hinaing. At sana lang po, magtuloy-tuloy na po talaga ang PTMP kasi po kapag hindi po tutuloy, kapakapangit po ng transportation natin. Inamang. Ayun po, maraming salamat din po, Ma'am Marlene, at mag-ingat po kayo lagi, ma'am. Magandang gabi po. Magandang gabi. Salamat po sa inyo lahat. Thank you.